Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosa. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Pakaisipin natin kung gaano kahapdi marahil ang mabagsakan ng bato ang kanang paa natin. O di kaya ay mahiwa ng kutsilyo ang ating kaliwang hinlalaki sa ating paggagayat ng sibuyas. O ang magasgasan ang mga tuhod kung ang isang tao ay mapasubasob sa lubak-lubak na daanan sa isang baryo. Lalo na marahil ang ipako sa krus. Marahil ay nakapanood na kayo sa telebisyon ng karaniwang ipinalalabas dito tuwing mga mahal na araw. Ang pagpapako ng ilang mga tao sa krus na hindi talaga iminumungkahi sapagkat ninanais iwasang ito'y maging bagay na pantawag lamang ng pansin o pang-akit ng meron at turista. Sa halip ay higit na mabuti ang mga penitensyang hindi kita ng madla, hindi hagip ng kamera. Ngunit magbalik tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus na taga Nazaret ay ipinako sa krus. Napakasakit na nga ng kanyang kalinis-linisang katawan sa kapapasan ng krus mula sa lugar na kung saan siya hinatulan ng kamatayan patungo sa pasikot-sikot na mga daanan hanggang sa burol na tinatawag na lugar ng bungo, sa madaling salita, sa Kalbaryo. Basang-basa na ang kanyang tunika sa magkahalong dugo at pawis, init ng araw at tumitibok na hapdi ng mga sugat. Bagaman pinangingimbabawan ng kanyang pag-ibig at pagtalima sa unti-unti ng pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama, hindi marahil malayo sa katotohanan na isipin na talagang hindi sa palad kundi sa may bandang pulso ng bawat kamay iniumang ang bawat pakong malaki at pagkatapos ay minartilyo. Anong sakit? Diretso sa sistemang nerbiyos ang sakit. At ang mga paa muna'y pinagpatong bago ipako ng isang higit na malaking pako. Kasama dito ang paghihila ng magkabilang mga kamay na walang pakundangan sa nararamdaman ng ipinapako sa krus. At siya nga pala, ang kapirasong pangungusap na panawag sa ipinapako sa krus. Jesus Nazarenus Rex Judiorum. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa Diyos.